Halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. Kristo. At yan pong pangako para sa ating lahat na... Ayan, hello guys, no? Good morning sa inyong lahat dyan. Ito po si Annie Sitcon. Medyo may masasabi tayo ngayon, no? As a simple citizen ng Pilipinas, no? As a simple vlogger, maliit na vlogger, or ano, may masasabi tayo. So, nung nakaraang election naman, or nung nakaraang halalan ni PBBM, presidential, ay sumuporta rin naman tayo sa ating Pangulo ngayon. Mula caravan hanggang sa na-proclaim siya, hanggang sa inauguration niya, ay sumuporta tayo sa ating presidente. Dahil nga, siyempre, ang ating mga ninuno, ang aking mga magulang, ay talagang mga Marcos sila. So, siyempre, na-adapt din natin yun, ang pagka-Marcos loyalist nila. Kaya, pero so far ay in fact na naranasan ko rin na makadaupang palad ang ating Pangulo ngayon, no? Magkukwento lang tayo rito. As a simple citizen ng ating Pilipinas, magkukwento lang tayo rito tungkol sa karanasan natin as a simple mamamayan ng ating bansa. Magkwento tayo tungkol sa nangyayaring gulo, no? Ang gulo. Nililito lang ang ating mga mamamayan, ang ating mga kababayan, nalilito na sa sitwasyon na to. So, ayan, panood ko kasi yung ano ni Harry Roque, no? Na talagang galit na galit siya sa ating Pangulo. Bakit pa? Bakit ka ba galit na galit sa ating Pangulo? No? Nangako ba talaga siya? Meron ka ba talagang katibayan na video na nangako siya ng 20 pesos na bigas? Halimbawa, yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. Ang alam ko, kasi ako talagang nakasubaybay ako, hindi niya na sinabi na, ay, promise ko yan, pag ako nahalal, gagawin kong 20 pesos. Hindi niya naman yung sinabi. Ilang beses bang ipamumukha sa inyo? Ilang beses ko bang sasabihin? Ilang beses ba namin sasabihin sa inyo na hindi niya yan pinangako? How I wish, sabi niya, gagawin natin na ganun. Ang sabi niya, wala siyang sinabing pangako ko yan. Mamagicking ko yan. Ano yun, mamagicking niya? Samantalang hindi naman ang mga Marcoses ang gumawa ng pagtaas ng bigas na yan. Mag-iisip nga kayo. Tsaka bakit ba? Ano bang inaano niya sa Pangulo natin? Grabe naman kayo sa kanya ka-harsh, no? Talaga naman. Ang isipin natin ngayon ay ang mga trabaho natin, ang mga pamilya natin. Yan ang isipin natin, yung mga vlogger na talaga naman na dumami lang yung views, no? Magpe-fake news, magpaparatang. Diyos ko, di ba kayo natatakot ng ganyan na nagsisinungaling kayo sa mga sinasabi niyo sa vlog niyo? Iharap nyo ang video ng Pangulo na nangangako siya na gagawin niyang 20 pesos ang bigas. Okay?
meron siyang binitawan dyan pero hindi siya nangako. Kasi pagka nangako ka, kahit kaninong tao, masakit pag hindi talaga natupad. Diyan ang nasasaktan kayo ngayon kasi lagi niyong iniisip na nangangako siya. Tapos, ang kahirapan ng mga Pilipino. Ano bang kasalanan ng presidente natin, no? Kung mahirap ang mga Pilipino natin ngayon, ang dami na kasing hindi makapagtrabaho, ang dami na kasing yung trabaho lang nila ay dito lang sa tabi-tabi, or pa ano-ano lang, pa extra lang. Kasi nga, hindi na sila makapasa sa mga medical, sa maaayos sa trabaho. Dahil nga, lumaganap ang droga. Diba? Paano ka pa makakapasa sa isang magandang trabaho? Halimbawa, kung may pinag-aralan itong taong ito, call center, diyan may dyan, may medical dyan, no? So, paano ka dyan makakapasa? Okay? Sa mga factory, may mga medical dyan. Kahit saan, if ikaw ay suga pa sa pinagbabawal na gamot, makakapasa ka ba sa medical kung talagang hindi mo maiiwasan yung pinagbabawal na gamot? Halimbawa, gusto mong mag-apply, kahit construction, guys, sa malalaking kumpanya na ini-establish sa labas ng Manila. Pagpalagay natin sa Manila, may mga company dyan na malalaki. Halimbawa, nangangailangan yan ng construction worker, mga laborers, mga may skills na worker. Halimbawa, may ganun. Kailangan pa rin nilang mag-medical kasi hindi yan tatanggap, guys, ng mga adik-adik. Kaya dumadami ang mahihirap. Hindi nyo pa ba na oobserbahan sa community nyo na ang maraming mahirap ang pamumuhay ng mga ganyan, yung mga gumagamit na ng pinagbabawal na gamot kasi hindi nga sila makapasa. Diba? Tama ako o tama ako? So, kasalanan ba yun ng Pangulo natin kung maraming mahirap? Ngayon naman, ang mga matitino, syempre, marami na nga yung mga call centers, marami na nga yung mga tinatayong bagong call centers ang nagha-hiring. Ngayon, kung matino ka at meron kang focus sa iyong buhay, meron kang pangarap sa buhay, makakapasa ka dyan, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi bago ka makapasok dyan, magpa-practice ka, mag-medical ka. Bago ka pumasok dyan, ready ang katawan mo. So, sa ganong bagay, guys, pagka hindi tayo kontaminado ng pinagbabawal na yan na drugs, magiging maayos ang buhay natin. Katulad ngayon, lumalaki na yung sweldo. Magiging maayos kahit papano yung buhay natin. Pag nakapasok tayo ng legal, no? Ito, obserbahan nyo, pag ang taong hindi maayos ang utak at ang hinahanap niya lang ay makabili siya ng ganyan, ng items na yan, obserbahan mo. Pagka nakapasok na yan ng 2 araw, lalo na pag yung napasukan niya ay binibigay ang sweldo bawat araw. Pag naibigay yan, ang sweldo na yan, alam mo na ang bibili niyan. So, anong magiging resulta? Hindi na yan papasok kinabukasan. Kasi nga,
ano siya eh, nakabili na siya noon eh, nakagamit na siya, high na siya. Siyempre, maano siya eh. Pagka nawala na yung tama nun, malulobat na siya. Hindi na siya papasok. So, wala na naman siya kakainin. Isa pa, nahahati yung sahod or na tatapyasan ng sahod niya sa pambili lang niya. Anong magiging resulta ng pamilya niya? Lalo na't may anak, may asawa. Kukunti ang pambili ng pagkain at kung ano-ano pang mga kailangan sa bahay. Kasi nga, iba na yung binili niya. Diba? Kaya maraming naghihirap. Marami kasi ang naapektuhan ng pagpasok sa ating bansa ng mga pinagbabawal na gamot. So, yun lang guys, ang obserbasyon. Okay, so, yan guys, ay anisip ko ulit. Yun lang ang na-obserbahan ko, kaya nga naghihirap ang ating bansa, no? So, tayong mga Pilipino, tayong mga matitino pang ating isip ay tuloy lang tayo sa paglaban. Marami po tayong opportunity na makukuha para hindi tayo maghirap. Okay? Alright.